Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Your Honor, please, good evening. Ben Paipon po sa ating programang Your Honor, please. Welcoming you to our program alas 8 hanggang alas 10 every night, Monday to Friday. Imbitado na ako kayo at talakayin na natin ang mga issues, lalong-lalo na po itong may kaugnayan pa rin sa COVID. Octa Research says the National Capital Region is on a serious surge. Hindi pa po nababahala ang ating pamahalaan, mga kaibigan. Pag-uusapan nun natin mabuti ito ngayong gabi sapagkat inaakala ko po na dapat lamang po
na pag-usapan nun natin at maiyanda ang ating mga kababayan sa anumang mangyari sa hinaharap. Josephine Roquero, good evening, Sir Ben. Happy blessed first day. Keep safe and your family. And God bless. Always God first. Your honor, please. Magandang gabi, Josephine. And thank you also for watching our program kaninang hapon. Maraming salamat. Chincha Buste, good evening po, Sir Ben, at sa mga viewers ninyo. Magandang gabi po. Ganon din kay Ma'am Mercy Ong. Magandang gabi po, Kuya Ben, Paipon, and Miss Universe. Ingat po palagi. Stay safe. God be with you always. Very nice. Beautiful. Ma'am Mercy Ong, thank you very much. At ganoon din po kay Ma'am Lillian Gabriel. Blessed first day. Tatang Ben and Miss Universe, more power to your program. Your Honor, please keep safe and healthy. God bless as always. God bless us all. God first. May programa po si Ma'am Lillian, mga kapitbahay. Every Saturday po yan. Malapit na, 2 days from now. Alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Yan po ang libreng kaalaman muna. Pagkatapos pagkalinggo naman, nandyan pa rin po siya sa ating Broadstream Cast Communicators, alas 11 hanggang alauna. Yan po kantang halian. Mel Rodelio Militante Conbanwa Tatabin, and to all viewers and listeners of Your Honor, please, YHP. Ganon din po kay Ma'am Eve M. Ramos. Good evening po, Sir Ben. Ma'am Lynn, Your Honor, please. Ayan. So, ito po ang mga watchers po natin, early bird sa ating programang Your Honor, please. I've said a while ago, mga kaibigan, NCR, meaning the National Capital Region, is on a serious search. That's as far as the Octa Resorts is concerned. Ito'y grupo ng mga taga-UP na mga researchers po at nagbabasid. Nag-aaral sa sa takbo ng virus dito po sa ating bansa. Nakikita po nila ang mangyayari. At nakakatakot po ito, mga kaibigan, sapagkat while the country is in serious search, parang nakukulangan ako sa aksyon ng ating pamahalaan. Hindi po sila kumikilos. Wala talagang kilos eh. Hindi ko nararamdaman ho eh. Ang pinangangalandakan pa rin nila, let us protect the economy. Protect the economy. O sige, pakawalan ninyo mga manggagawa natin. Pakawalan ninyo ang taong bayan. Tignan mo natin kung ano mangyayari sa ekonomiya natin. Nakalulungkot to, mga kaibigan, sapagkat sa pagkakataong ito na meron tayong pandemya, ang dapat pinakikinggan ng ating pamahalaan, hindi si Mr. Roque. Hindi po si General Carlito Galvez. Unfortunately, mga kaibigan, hindi po. Dapat po, ang pakinggan ng ating pamahalaan, itong mga medical experts. Bakit pa natin tawagin mga eksperto sa medisina kung hindi naman talaga eksperto ang mga yan? Eksperto naman ho talaga. Hindi nga lamang po marunong gumawa ng bakuna pa. Pero, hindi ko nga alam kung bakit wala man lang marunong gumawa ng bakuna sa atin. Sa tinagal-tagal na tayong naging sovereign state, sovereign country, hindi tayo marunong gumawa ng bakuna eh. Sa dinami-dami ng mga Pilipino, walang marunong gumawa ng bakuna, mga kapitbahay. Hindi ko maintindihan eh. Meron pong, hindi naman bakuna yung fabunan. But we were almost there. Pinakawalan ho eh. Alam niyo, nagkakainggitan ng mga Pinoy eh.
Nagkakaingitan talaga. Maria Villarama is watching. Nanay Maria, magandang gabi. Ganon din po kay Lilian Gabriel. Ma'am Lilian Gabriel, si Nanay Maria po eh. Mapapanood din po ninyo every Saturday, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Sinusundan po ni Luisito at ni Rene Sulit sa kanilang Ronda Droga every Saturday. Alright. So mga kaibigan, meron pong hospital dito sa Sampaloc na halos puno na rin po ang kanilang beds. Pati na po ang emergency room nila. Nagkakasakit na rin ho ang kanilang mga frontliners. Mabigat na ito. JJ, Jose Reyes Memorial Hospital, ganun din po. Eh dito sa Caloocan, ganun din po. Dumadami po ang mga nagkakasakit na mga frontliners. Ayaw ko pong mangyari pag muli nung dumaing ang mga frontliners ho, mga kaibigan, at humingi po sila ng timeout. Alam niyo, nakakarinig na ho tayo, meron ng mga umaayaw na mga frontliners, lalong-lalo na sa mga nurses po, sapagkat napakalinggit ang kanilang sweldo kumpara sa mga sundalo. At this point in time, the war is against the virus. Frontliners ho natin, mga sundalo ho natin, ito mga nurses. Pero hindi po inaasikaso ng ating gobyerno ang kanilang kapakanan. Hindi kasi sila sundalo, wala silang baril, kaya hindi kailangan ng Pangulong Duterte ang kanilang serbisyo. Kaya ho, umaayaw na po yung mga nurses ho natin. Nakakaawa naman ho. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo sapagkat kahit papaano, hindi pa tayo iniiwan. At kung tayo iiwanan, hindi po ako maghihinanakit ho, mga kaibigan. Sasama ang loob ko pero maiintindihan ko ang dahilan kung bakit sila aayaw. Because inaayawan ho sila ng gobyerno natin eh. Ano gagawin? Kung ako ang nurse ho, mga kaibigan, I will do the same. Ma'am Cora Viray, magandang gabi po. Corazon Mendoza Viray, magandang gabi po. Tataben Tess de la Cruz de Guzman, also good PM po. Magandang gabi din po, Ma'am Tess. Kumusta na po kayo? Parang Jimmy Toplano, pare, monitor ako. Ha? Huwag ka lang mag-monitor. Mag-comment ka, partner. Ha? Pag-uusapan natin mamaya itong politika pagkatapos po ng COVID. Pero pwede natin paggaluin ito, mga kaibigan, sapagkat nakasentro na ho sa politika ang trabaho ng ating gobyerno. Alam po ba ninyo, ang rekomendasyon ng ating mga medical experts o the government to declare already MECQ. Kasi nasa bingit na tayo ng alanganin ho, mga kaibigan. Any postponement sa pag-lockdown o kaya pagdeklara ng MECQ could put in jeopardy ang ating mga hospital at mga frontliners. Ang sabi ni Dr. Tony Liachon, 1 linggo pa na hindi tayo mag-MECQ, grabe na ho ang sitwasyon sa mga hospital ho natin. At ang sabi nga po kaninang hapon ho, mga kaibigan, 1 week more for private hospitals. Pagka hindi po tayo nag-lockdown, delikado na ho mga private hospitals ho natin. And another week ho, mga kaibigan, na wala pa rin pong drastic move from the government. Government hospitals will also suffer, will be in serious jeopardy. Mga kaibigan, this is no longer good. Kung ito po ang nakikita ng mga medical experts natin, anong ginagawa ng ating gobyerno? Natatakot po ba kayo mag-lockdown sapagkat mapipilitan kayo maglabas ng naipon ninyong mga hindi pinamigay na mga ayuda? Kaya dito natin masusubukan ang ating pamahalaan, mga kaibigan.
sa ngayon wala talagang inilalabas ang ating gobyerno. Ang dami nilang sinasabing mga projects, mga kaibigan. Napanood ko kanina yung NED interview with another television station. Mga kaibigan, ang dami nilang mga projects. Hindi ko maintindihan, kasi hindi natin nararamdaman. Hindi ko na iniintindi dahil wala naman tayo nakikita. Wala naman nakakarating sa ating mga kababayan. At yung sinasabi ng mga beneficiaries, yung mga OFWs, mga kaibigan, marami nang nakauwi dito. Wala pa hong ayuda. Yung isang kaibigan natin, si Miss Fe, Tatum Reyes. 2 linggo na siyang nandito. Hindi pa inaasikaso ng OWA ang kanyang problema. Ano ba yan? Sir Secretary Beliocer, medyo kalampagin mo naman yung OWA at tignan po yung mga OFWs na nandito na sa ating bansa. Armando Buddy Badillo is now watching. Parang Jimmy, I'm watching too. Ayan I am watching too, sabi ni parang Buddy Badillo. Nanonood at nakikinig si parang Jimmy Buddy. Eve M. Ramos, Sir Ben. Tapos sasabihin ng palasyo, excellent response in COVID-19. Samantalang ayan, full pack lahat ng mga hospitals. China, nung kasagsagan ng virus, nagtayo sila ng hospital doon sa Wuhan in 1 week. Nakapagtayo sila ng hospital. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayun, yan ang totoo. Yan ang sinabi po ni Miss Eve M. Ramos. I remember that. Biglang nagtayo ng hospital ang China, mga kaibigan. They have the money. Mayaman ho sila Kaya ho nila. But that was a necessity, extreme necessity for their people to survive. Tama? Dito ho sa atin, meron naman tayong pera. Ang dami-dami nating pera. Ang daming inutang ng ating gobyerno. Trillion, mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. Sabi, ang dami-dami nilang projects daw, pero wala tayong nararamdaman. Wala ho tayong natatanggap. Anong klase ito? NEDA, nagsasabi niyan. Hoy, taga NEDA. Nako, magpakatotoo naman ho kayo. Pati ba naman kayo, natitilamsikan na? Natitilamsikan na po ng grasya mula sa palasyo. Kaya ganyan ang mga namumutawi sa inyong mga labi na. Angelica Paz, good evening po, Sir Ben, Your Honor, please, and Madam Lynn. More power and God bless you and sa buong BSCC family. Okay, thank you very much. Charlie Padre, gandang gabi. Tatabin, sabi ni Charlie Fry. Charlie Fry's program is heard every Saturday, mga kaibigan. Charlie Fry, gigisahin ho kayo ni Charlie Fry ang alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi every Saturday. Meron din po silang virtual Sunday jamming with Camille. Abangan din po nyo pagkalinggo. Alright? Okay, mga kaibigan, Charlie Fry, kung gusto, sumanib sa kulto. Kung ayaw, tayo na at sumigaw. Ito mga kaibigan, magandang pag-usapan natin bago natin balikan. Pero sandali kasi masyadong malaki na itong bilang ng COVID 650,984 or 641 in round figure. 641,000 na po tayo. Nagdagdag po tayo ng 5,000. 200 at 9 na po. Ngayong araw na ito lamang. Pinakamalaki na po ito, sabi nila, sa linggong ito. Ay nako talaga, mga kaibigan. Saan kayo tayo pupulit? So,
NCR is really on the rise as far as COVID cases are concerned. Calabarzon is also on the rise, mga kaibigan. At papasok na ho tayo sa Semana Santa ho. The Holy Week itself. Alam naman po ninyo ang kahalagaan ng Semana Santa sa mga Pilipino, lalo na ngayon, pinagdiriwang lamang po natin ng ikalibang daang pagiging Kristiyano ang mga Pilipino ho, mga kaibigan. Napakahalaga para sa atin ang Semana Santa. Okay? So, people from Metro Manila definitely will be going home to the province. Uuwian ang mga ito. Hanggang ngayon, ho, hindi mapapagpasyahan ho ng mga LGUs, even the national government, anong gagawin na nila? Kung magdagsahan ang mga tao sa mga lalawigan, sa kanilang mga probinsya. Ngayon pa lamang ho, mga kaibigan, hindi na malaman ng IATF kung sino man ang nagpapasya, kung sinong po pwede pumasok sa bansa natin, sinong po pwedeng lumabas. Naglalagay po sila ng kota ho, mga kaibigan. Diyos ko po, mga kaibigan. I think this is not really the work of people with mind. Hindi po nila inaalintana yung talagang repercussions ng kanilang decision. So this is what is going on in the country today, my friends, mga kaibigan. Nakakalungkot sapagkat ang namamahala po walang pakialam sa kalagayan po ng ating mga kapwa Pilipino. They do not care. Hindi sila nagmamalasakit, mga kaibigan. Ang pinagmamalasakitan nila, yung sarili nila, sapagkat sila po ay haharap sa bayan, CAB 2022. Nangunguna ho dyan ang Pangulong Duterte, magiging Vice President daw ho siya. Sabi ni Harry Roque, hindi ra po siya namumulitika. Ano itong nandidinig ho natin? Go Duterte, go Duterte, go Duterte. Lintik na ito, mga kaibigan. Go for President. Ano ito? Go? Go for President? Ewan ko. Hindi ko alam ho, mga kaibigan. Ano ba ito? Go for President? Really? Duterte for Vice President? Sabi ni Harry Roque, no. Pandemic muna. Anong pandemic? Pandemic ka dyan. Ito nang lumilitaw sa social media. Ito nang lumalabas sa mga istasyon ng radyo. Even on social media, nandyan na ho. Go Duterte daw po, mga kaibigan. Go for President? Oh, really? Oh my goodness, mga kaibigan. Pero meron na lumilitaw na alternative sa Duterteism, mga kaibigan. At ito po ay pinangungunahan ng isang Pilipino na may paninindigan, may talino ho, may integridad and probity ho, mga kaibigan. Ito po ang nagtanggol sa ating bansang Pilipinas para mabawi po sana natin at nanalo ang ating bansa nung ipinagtanggol ito sa United Nations High Tribunal. The West Philippine Sea belongs to the Filipino. That is what Antonio Carpio demanded sa United Nations Arbitral Tribunal, mga kaibigan. And he won for the Filipinos. He won for the Philippines. But Duterte refuses to use it. Yan mga kaibigan. Ito, siya po ngayon ang tumatayo as alternative sa politika mga kaibigan. Wala pa pong inilalagay na mga pangalan kung sino ang magiging standard bearer ng kanilang partido na itatayo. Okay? But Mr. Carpio, former Justice of the Supreme Court, another former Justice of the Supreme Court, Conchita Carpio Morales, and some outstanding leaders of the Filipino people, mga kaibigan, magsasama-sama na po sila sapagkat hindi na masikmura ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Okay? Charlie Fry, pag nanalo si Go for President at si Duterte as Vice,
magre-resign yung caregiver. Kaya matik na presidente uli si Diggs. Kasi hindi naman talaga kaya mga kaibigan. Kaya ba ni Mr. Bongo, ang magiging presidente mga kaibigan? Loko-loko naman ang mga Pilipino. Iboboto si Go? I'm sorry I have nothing against this person, mga kaibigan. But, ibinoto ng taong bayan. I did not vote for him. Ibinoto ng taong bayan as senator. Pero sino pinaglilingkuran niya? Nandun siya, caregiver ng Pangulong Duterte. A senator? Caregiver ng Pangulo? Hindi mo siya nahiya doon? Grabe na ito talaga mga kaibigan. This is terrible. Elected senator, caregiver ng Pangulo. Tapos gusto niya maging presidente. Ano ka? Sinuswerte? Ma'am Lilian Gabriel, may ginagawa naman po ang gobyerno tatabin. Ano bang ginagawa ng gobyerno? Binubulsa nila ang pera ng bayan. Palakpakan naman po natin tatabin. Sige, baka po mapapagod na sila kung saan itatago ang pera ng bayan. Naku, hindi mapapagod yan, Ma'am Lilian. Hindi mapapagod ang mga yan. Siguro kung manood sa iyong programa, yung libreng kaalaman every Saturday, alas 10 ng umaga hanggang alas 12. Every Saturday, 2 days from now. Ayan libreng kaalaman ni Ma'am Lilian Gabriel. Panoorin ninyo yan. Alright. At pagkalinggo, meron siyang kantahan alas 11 hanggang alauna ng hapon. Ano yan? Kantang halian. Alright? Kantang halian. Charlie Fry, 5 taon na senador. Walang nagawang batas. Ang putik. Baka naman meron. Naubos na. Balita ko napakahirap ng kumuha ng pera dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ano kaya nangyayari dyan mga kapitbahay? Charlie, silip mo nga kung anong nangyayari dyan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ma'am Superior. Good evening po, Sir Ben. Your Honor, please, with Ma'am Lynn. Ma'am, magandang gabi po. At maraming salamat sa pagsubaybay po ninyo sa ating programa. Alright? Okay. Okay, mga kaibigan. Yung sinasabi ko kanina, meron pong partido na mukhang itatapat po sa sino mang itutulak ng current administration for 2022. Abangan po ninyo itong isang bayan mga kaibigan. Isang bayan. Yan. Ito po ay pinangungunahan ni former Justice of the Supreme Court, Tony Carpio, at Ma'am Conchita Carpio Morales. Okay? Hindi ko alam kung lalabanan nito ni Madam Sara Duterte. Ang asawa niya ay mukhang pamangkin ni Ma'am Conchita Carpio Morales. Ano kaya ito mga kaibigan? Dugo sa dugo? Ay hindi naman kadugo affiliation lang. Okay? Areglado. Charlie Fry, sorry ka Ben. Di ko narinig yung sa PCSO. Lumabas ako sandali. Nawawala daw ang pondo ng PCSO. May kumukuha. Charlie. Baka alam mo kung sinong kumukuha pa. Medyo batuhan mo na ako dito ng impormasyon tungkol dito. Nakakaawa naman po ang ating mga kababayan. Ito ang pag-asa nila kung may sakit po, ma-hospital, humingi ng saklolo sa PCSO. Di ba? May pera po ang PCSO sapagkat meron pong pinanggagalingan ng kanilang pera Malaki po. Loto. Sweepstakes. Yan mga kaibigan, pinagmumulan. Talagang malaking pera ito. Pero bakit ito? Napakahirap na daw
ang kumuha ng pondo dyan sa PCSO. Kailangan dumaan ka pa sa kotse or ewan ko. Ewan ko kung saan tayo, saan dadaan. Ho? So ito ho mga kaibigan, halos lahat ng mga medyo earning, yung mga kumikita ng mga ahensya ng ating gobyerno na naiimbudo na ho mga kapitbahay. Naiimbudo na po. Hindi ko maintindihan kung, well, iisa lang naman patutunguhan naman yan. Iisa lang naman po. Win or lose sila, they have all the money in the world. Kaya wala ho silang pakialam eh. Kaya ang taong bayan, kinakailangan mag-isip-isip na po tayo mga kaibigan. We have to use our coconut shells. Oh, namilaman ha. Hindi lamang coconut shell. Kailangan gamitin na natin ito para sa ganun. Makasurvive naman ho tayo. Itong COVID na lamang po ito eh. Napakadali naman pong lutasin ito. Bakit pag didebatihan ho natin, ekonomiya o kalusugan? Alam naman ho natin ang pinagmulan ng problema po natin sa ekonomiya, galing po sa virus. Alisin ho natin ang problema. Solusyonan natin yung problema. Wala nang problema ang ekonomiya. Pero kung ipagpilitan ho natin, ibabalanse ho natin, palalabasin ho natin ang mga kababayan ho natin, pagtatrabahuin ho natin sila. Ha? Payagan ho natin mga airlines na kumita na rin. Kasi nalulugi na sila. Magsasarado na po yung mga airlines ho natin eh. Because we are going to balance the economy and our health. Wow. Eh na sumisirit ang COVID cases ho mga kaibigan eh. Anong gagawin ho natin? Ang sabi ng mga eksperto, mag-tiis tayo. Mag-lockdown tayo, mag-MECQ tayo because this is what is necessary today. Otherwise, 1 week from now, full capacity na po ang mga private hospitals. At another week without a drastic move from the government, public hospitals will be in full capacity. So what do we do after that? Magla-lockdown na ho tayo. Patay na ho ang kabayo. So ang sabi po ng mga eksperto ho, huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Let us not procrastinate. Kailangan ho, gumalaw na po tayo, magdesisyon na at mag-lockdown na po. 2 linggo, sabi po ng mga eksperto, mga kaibigan, will be more than enough to stem the tide or to cut the spread of the virus. Bakit hindi natin maintindihan? Napakadali naman pong intindihan ho yan eh. Oh? Ang problema lamang ho mga kaibigan, pagka nag-lockdown ho, nag-MECQ tayo, kailangan po magluwal ang gobyerno ng pera para sa ating mga maralita. I don't think this is what ito ang inaayawan po ng ating gobyerno na magpamudmud, magpamigay, magbigay po ng saklolo sa ating mga kababayan. So dito po ipinakikita talaga ang puso ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal ba niya ang mga Pilipino? Sa pinakikita niya, walang pagmamahal talaga ito eh. Walang tunay na pagmamahal. Walang tunay na pagmamahal. Isipin mo niyo, gusto pa niya maging Vice President? Ano? Para kayo, mga kaibigan. Pero sabi ni Charlie, go for President, Duterte for Vice President. Pagka nanalo yung dalawa, talsik si Go. Duterte takes the reign. Wow, mga kaibigan, kahit matanda na. Josephine Roquero, Sir, si Bong Ko, isa rin yung kunwari tutulong sa taong bayan para siya ang iboto ng tao sa pagka-presidente. Baliktad na ang panahon. Vice si Pangulo Duterte, then Presidente si Bongo. Hindi na dapat sila umupo pareho sa Malacanang. That is what people are saying now. Josephine Roquero. Okay? Ayan.
Eden Pedralbes, na imbag garabiim manong bin, kastamet kadagiti ag dingdingig, ag buybuya ti programa mo. Your Honor, please. Ayan. Sa mga Ilocano ho, mga kaibigan, ang sabi ni Ma'am Eden Pedralbes, classmate ko ito from the Babuyan Islands, na imbag garabiim manong bin, good evening po, Kuya Ben, kastamit kalagiti ag dingdingig. Ganon din sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa, Your Honor, please. From Tugigaraw, Cagayan, Eden Pedralbes. Good evening, Eden. And always take care of yourself, okay? All right. Mga kaibigan. Sandali lang. Charlie Fry. Since Marcos days up to this administration, palagi naman po may nawawalang pondo dyan sa PCSO. alam ni Charlie ito. Milking cow po yan ng sino mang nakaupo sa palasyo, lalo na at pag malapit na ang re-election drive nila. So alam na ni Charlie kung anong nangyayari sa PCSO. So yung mga magkakasakit, lalo na ngayon, alam niyo mga kaibigan, it is not only COVID, the virus, that we are afraid of. Marami na po pala sa ating mga kababayan. May sakit sa puso, may cancer, may diabetes. Hindi na po nakakapunta sa mga hospital sapagkat loaded na po. Loaded. So we do not know now kung sino ang mamamatay. May COVID o walang COVID. Pero buhay po ang nakikitil ho dito. Sa bagay ho, mga kaibigan, hindi ko maintindihan kung talagang sadyang pinagpapala pa rin po ang mga Pilipino sapagkat hanggang ngayon, napakaliit ang bilang ng mga namamatay dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Nagtataka talaga ako, pero hindi ko doon ipinagdarasal na mas marami po sana. Pero hindi ko maintindihan bakit po ang Amerika ho, mga kaibigan, ang daming namatay sa kanila dahil po sa COVID. Pati na po sa Italy, sa Brazil, kahit sa Israel, mga kaibigan, meron po mga namamatay. Dito sa Asia, bihira ho dito sapagkat magagaling ang mga leader Asyano ho, mga kaibigan. Naunahan ho tayo talagang nangungulilat ang bansang Pilipinas sa ating mga kapitbahay po dito sa Asia. Nakakahiya nga ho tayo, mga kaibigan. Pero walang hiya talaga ito mga pinuno natin. Gusto pa nilang humirit. Gusto pa nilang 6 na taon ulit. Ano kayo? Sinuswerte? Lilian Gabriel, Lilian, tataben kung wala pang maka-imbento ng vaccine para sa COVID-19, si Ate Lilian naka-imbento ng Anvil inhaler. Okay? At Anvil oil para kahit naka-face mask, makakahinga tayo ng maginhawa at ang sarap ng pakiramdam. Nalanghap ko na yan yung Anvil inhaler at saka yung Anvil oil. Wow, talaga naman po napakaganda. Alright? Alright mga kaibigan, si Ma'am Lilian po ang meron yan. Manood kayo sa kanyang programa. Okay? Ang ibang bansa mayayaman, sabi ni Mel, dito sa ating bansa, sa simula't simula pa, ang mga mayayaman at lalong yumayaman lang ay yung mga politiko dahil sa korupsyon. Kaya nga, yung iba ayaw umalis sa kanilang posisyon. At yung iba naman, natapos na ang termino, talagang babalik at babalik pa. Hindi dahil sa pagiging tapat na pagseserbisyo sa taong bayan, kung hindi sa pansariling kapakanan. Yun lang yun. Ano pa masasabi ho natin dito, Mel? Wala na. Talagang, yun lang yun. Yun lang yun. Okay? Dito natin maiisip po, mga kaibigan. You know, this is yung nangyari po sa Palawan.
palatandaan ito na gising na ang mga Palawenyo ho, mga kaibigan. Hindi ko lang malaman kung gising na rin po ang mga taga Metro Manila, taga Calabarzon, taga Cordillera, at buong Pilipinas. Palakpak ho ako doon sa mga Palawenyo ho, mga kaibigan. Sapagkat ang labanan ho doon, David and Goliath eh. Kahapon, pinag-usapan ho natin ito. Pero tingnan ho ninyo, mga kaibigan. Ha? Tingnan po ninyo ang nangyari sa Palawan. Ang nanguna po sa yes vote, ay walang iba kundi mismo ang gobernador. Gobernador ng Palawan ho, mga kaibigan. At ang sabi po nila, let us bring the seats of power nearer, mas malapit na po sa taong bayan, more accessible and more responsive to the needs of the inhabitants of the new provinces. Ilalapit na po, magiging accessible, madaling malapitan. Dalhin na lang kaya natin si Oka malapitan, Nudo. And then, more responsive to the needs of the people. Yun ang pinangangalandakan nila para makakuha sila ng yes vote. Mr. Governor Alvarez, ang kanilang number 1 campaigner ho para sa yes vote. So, ang sinasabi ho nila, mas tiginhawa tayo, mas marami tayong magiging pakinabang kapag nahati na po ang Palawan sapagkat mas maliliit na po ang i-govern. Naku talaga na. Ang ganda ng ang ganda ho ng kanilang pangguyo sa taong bayan. Pero, ordinaryong mamamayan po, itong si Cynthia Sumagaysay del Rosario, the campaigner for the no vote, ang sabi po niya, having 3 provinces would mean more politicians. More politicians. Pagka nakarinig ka ng politicians, patay na. More politicians. More opportunities for corruption and more bloated bureaucracies. Yan lamang ho ang kanilang dala-dala sa kanilang pangangampanya. Hindi masyadong marunong ang taong bayan ho, mga kaibigan. Hindi edukado masyado ang mga mamamayan po dyan sa Palawan. I know that there are a lot of Palaweños already. Talagang matataas na po ang mga pinag-aralan. Pero nakakarami pa rin po yung mga kapos pa rin po ang pinag-aralan. Pero naintindihan ho nila ito. Sapagkat, sa paniwala ko ho, mga kaibigan, nararamdaman na po ng mga mahirap na mga kabayan na matagal na silang niloloko ng mga politiko. Alam na nila na kapag hinahati-hati-hati ang Palawan ho, mga kaibigan, mga politiko ang mamamayani at pagkapolitiko ang namamayani, wala na. Pupo na na, imbudo na ang pera ng lalawigan at walang matitira sa taong bayan. Can you imagine? Mas madali nang gumawa ng permit to log, permit to mine, permit, lahat na way ito, mga kaibigan. And then, malapit pa ho ang West Philippine Sea sa Palawan. Paano kung in-check na po yung magiging gobernador ng probinsya na malapit doon sa West Philippine Sea? Mga kaibigan, maglalagay ng mga in-check ng kanilang gobernador dyan, mga kaibigan. Dahan-dahan ho, masasakop ang buong Palawan hanggang sa darating na ho tayo dito sa Metro Manila, mga kaibigan. The Philippines will be under China. Ayan. Ang bandila ho natin, komunista na. Ayan, mga kaibigan. Nakita po ng mga taga-Palawan niya. Kanya, tularan ho natin sana ho, mga kaibigan. Itong ginawa ng mga taga-Palawan, they really work hard to protect their rights. Ginawa nila ang lahat ng magagawa nila
para maproteksyonan ang kanilang mga karapatan. Maproteksyonan ang kanilang kinabukasan, pati na ang kinabukasan ng kanilang mga anak. So ito ho, mga kaibigan, they exercise the right to the fullest. They exercise the right to vote ho, mga kaibigan. Napakaganda ang kanilang ginawa. And maraming salamat po kay Cynthia Subagaysay del Rosario, One Palawan Movement, who said, the desire of a few cannot win over the desire of the majority. Dapat ito ang taglay-taglay po natin sa labanan sa 2022. Busog na itong gustong mag-umulit at tumihirit mga kaibigan. Busog na. Walang katapusan ng kanilang pagnanasa. More! Mabuti sana kung meron pong naiiwanan na kaginhawaan sa taong bayan. Ngayon pa lamang po, COVID pandemic wala tayong napapala sa kanila. Puro pambobola. Anong sabi ni Mr. Carlito Galvez mga kaibigan? Ito pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi. Meron na tayong pirmado. Pirmado na po yung agreement for the purchase of vaccines from India. Sinabi po ba niya kung kailan darating? Ang sinabi po niyang nadinig ko mga kaibigan, 3rd or 4th quarter of this year. Ibig sabihin, 3rd quarter. Ano bang 3rd quarter? O edi, January, February, March. Okay? 1st quarter yun. April, May, June, 2nd quarter. July, August, September, 3rd quarter. Okay? So, this month, darating po, maaring darating ang bakuna galing po sa India. Kung hindi, kasi wala namang katiyakan sapagkat wala pang FDA po. Okay? 4th quarter, October, November, December na mga kaibigan. Paano kung hindi darating? Ipagpalagay na darating naman Pero pinangangalanda ka na nila, matatapos po ang herd immunity within this year. How can you do that? You're talking here of 600,000, 1 million, 2 million doses pa lamang wala pa namang 1 million ang COVID vaccine natin dito sa Pilipinas. 600,000 from Sinovac. Another 117,000 from AstraZeneca. Nadagdagan na po ba ito? Wala naman Wala naman pong dagdag. Wala pang dumarating na bakuna. So anong sinasabi nila? Niloloko nila ang taong bayan mga kaibigan. Very bad because ang tanging antidote sa virus na ito is the vaccine mga kaibigan, whether we like it or not. It is the vaccine. Natakot ang virus dito. Matatalo talaga ang virus dito. Unfortunately, we do not have it. Bakit inuna yung Sinovac Libre kasi tapos magkakaroon tayo ng 1 million, 2 million of this same Sinovac mga kaibigan. Will that still be free, Mr. President? O meron ng bayad yan? Magkano? Ito nga mga kaibigan, may sinasabi po ng mga kasama natin na may nalalaman po dyan sa Chinatown mga kaibigan. Alam po ba niyo sa Chinatown, maraming namamatay ng incheck dyan. Pero hindi po nila sinasabi Nagkaka-COVID na rin po mga yan sapagkat nagpapabakuna daw sila pero smuggled ang kanilang gamit mga kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nalalaman ng ating pamahalaan na meron pong dumarating na mga bakuna
para sa mga inchik dyan sa Chinatown. Nakakatakot lang kumain dyan sa Chinatown, mga kaibigan, sapagkat the surge is serious also. Kaya kung kayo ay nasanay na kumain dyan sa Chinatown, mga kaibigan, medyo mag-isip-isip po kayo mabuti. Napasadsad ho kami minsan ho dyan. Pinagalitan po ako ng kaibigan ko. Sabi niya, huwag ka nang pupunta ulit dyan. Baka ma-COVID ka dyan. Ayan ho, mga kaibigan. Chinatown yan. O, wag muna tayong, kung nasanay po kayo sa Chinatown, sa mga pagkain po ninyo, medyo bawas-bawasan po natin ang katakawan ho sa mga Chinese foods muna ngayon sapagkat maraming COVID po dyan sa Chinatown. Yan po ang sabi ng aking kaibigan na may nalalaman po sa Chinatown. Ang problema lamang po natin ho, mga kaibigan, parang ipinamigay na po sa mga incheck, komunistang incheck, ang Chinatown ho, mga kaibigan, para wala ng gobyerno dyan. Sir Isko Moreno, sir, ano bang nangyayari? Hindi mo ba mapasok ang Chinatown? Halos wala nang say ang mga Pilipino dyan sa Chinatown. Is it already occupied, no? Permanently by Chinese nationals? Ito po ba yung gusto ng ating Pangulo na mamayani dito sa ating bansa, mga komunistang in-check? Ano kayo? Isumbong ko kay Sammy Gabot. Pare Sammy, Idol Ben, good evening. Mabuhay ka. Watching from Bacoor City in Cavite. Alam niyo mga kaibigan dito sa Sammy Gabot, nauuna sa atin ang kanyang programa. Alas 6 hanggang alas 8 every day, Monday to Friday. Mas maanghang ang bunganga nito kaysa sa akin. Ayan. Dangan niya lamang, hindi ako makakapanood ng todo-todo sapagkat on the way po ako sa ating tahanan, galing po sa kabila. Sa kabilang himpilan ho. May programa po tayo dun kanya sa Radyo Pilipino ho. Okay? Pero ito si Sammy Gabot, magkasunod po kami ng programa. Alas 6 po siya ng gabi hanggang alas 8. Pasok naman po ako alas 8 hanggang alas 10 na po yun. Si parang Tony Salaw, ang ating presidente sa BSCC. Kuya Ben, gandang gabi. Kawawa ang taong bayan kapag hahayaan nila na muli silang iligaw nitong mga nasa poder ng kapangyarihan. Wala man tayong inaasahan na magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon. Labis na kahabag-habag at kaawa-awa ang sambayanang Pilipino. Okay? Kapag magpadala muli sa maling agos, dapat hindi magkamali at sundin ang kanilang saloobin sa pagdedesisyon. Ang sinasabi ko nga parang Tony, tularan ho natin yung mga taga-Palawan. Ang kalaban ng ordinaryong mamamayan ay mga gulaya at mga politiko na gustong magkamkam ng limpak-limpak na salapi from the natural resources of the province of Palawan. Kitang-kita ho ng mga Palawenyo ang bagay na yan. Kanya, they rejected the proposition that Palawan should be divided into 3 provinces. At nanalo po ang no vote. Malaki po ang panalo ng no vote. Ipagbunyi mo natin sila at palakpakan natin ang ating mga taga-Palawan. Charlie, PCSO and PAGCOR. Yan ang pinakamalaking dede at gatasan ng Malacanang. Alam ni Charlie. Alam na ninyo mga kaibigan, kapag wala kayong mahinging tulong sa PCSO, alam na ninyo,
gagamitin po ng Malacanang ang pera na yan para sa kanilang kampanya. Pare, sabi ni Jimmy Tuplano, we need leaders not with money, but with love, with justice, not with publicity, but in love, with humanity. Naka-English si parang Jimmy, ha? Parang Jimmy, pinahahanga mo ako dito, ha? Talaga, leaders not with money, but with love, with justice. Yan. Not with publicity. Hindi po yung pagpapaganda ng sariling pangalan, mga kaibigan. Pero with love for humanity. Galing mo talaga, partner. Kaya-kayang gawin ito ni paring Buddy Badillo dyan sa Sampaloc, pre. Ha? Paring Buddy, anong masasabi mo dyan sa English ni paring Jimmy? Ha? Nathan Angelo Andaya. Ay, teka muna. Ito'y apo ko. Ha? Diyan sa Mabolo, Malolos, Bulacan. Good evening, Lolo Bin. Tumataas na naman po ang COVID-19 sa Philippines. Miss na po kita. Na-share ko na po, pogi po ninyo. Sana na lang mawalang COVID na ito. Dami namamatay na tao. Ako po ay nanonood ng balita. Aba, ayos na ayos itong apo ko. She's only 11 years old. Ito si Jello. Ang galing na ho mag-edit, manood. And alam na po niya kung ano ang nangyayari. Kanya pagdating ng panahon, ito he will be a very, very good leader. Jello, magandang gabi sa iyo from Lolo Ben. At sana'y stay safe palagi, ha. Alagaan mo ang lola mo dyan, ang mama mo. At stay safe. And always be healthy. Imelda Gavina de la Cruz. Good evening po, Sir Vin. Okay, thank you very much. Ma'am Imelda Gavina de la Cruz. Ganon din po kay, sandali, ha. Mano-mano ang bilangan sa Palawan, kaya hindi nadaya. Sana mano-mano na lang ulit sa 2022 national election. Alam mo, Padre, mahirap po sila mandaya sa automated election. There is still a chance for them to really cheat. Pero alam ninyo, marami nang nakakaalam, no? Sa mga estilo ng mga politiko sa panahon ng halalan. Kanya huwag pakampang-kapante ang mga nasa poder ho ngayon na kayang-kaya na lang dayain ang automated election. Huwag kayong pakampante, huwag kayong paniwala sa inyong mga sarili sapagkat maraming nakamasid na taong bayan. Tandaan ninyo, digital ho tayo, mga kaibigan. Marami nang nakakaalam. Tingnan ninyo. Ang dali-daling mag-hack. Ang dali-daling... Okay. Ako lamang ho hindi nakakaalam mag-hack. Hindi ako marunong gumamit ng aking cellphone, mga kaibigan. Anyway, nagpapaturo ho tayo kung minsan Kanya nga lang, hindi tayo matuto sapagkat, masyado akong mainipin. Gusto ko yung kaagad-agad. Kung matagal-tagal pa pagtuturo-turo, naiinip si Tata Ben. Kasi marami ho tayong ginagawa. Sabi ni Tony, kung ano ang naging desisyon ng mga Palawenyo nang dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang lalawigan, yan din sana ang mangyari sa kabuuan sa buong bansa sa 2022. Tony, yan ang pinapanalangin ni Tata Ben Paipon. 10 ng mga kasama po natin sa Broad Streamcast Communicators. I don't think we have any single individual sa ating hanay sa ngayon dito sa Broad Streamcast Communicators ang hindi po naghahangad ng malinis, mapayapa at mapalitan na sana ang administrasyon na ito come 2022. Meron bang tumututol dyan? Having heard none, approve.
Your Honor, please, approve. Walang tumututol sa mga sinabi ni Tata Ben. Okay? Buddy Badillo. O ayan, parin Ben, 16 na taon akong tumigil dyan sa Palawan. May paninindigan ang mga tao riyan. Wow, talaga, 16 na taon si Buddy Badillo dyan sa Palawan. Oh, wala kang napangasawa dyan, pre? Ha? Sana isinama mo si parang Jimmy. Pero, joking aside, Buddy, napakahalaga ang nagawa ng mga Palawenyo dito nakaraang plebisito. Pinatunayan po nila na ang iilang mga politikong ganid sa politika, ganid sa pera, ganid sa posisyon, ganid sa kapangyarihan, ay hindi po kailanman maniniwala sa pursigidong mga ordinaryong mga mamamayan. This is the lesson we've learned from Palawan mga kaibigan. How David toppled Goliath in Palawan as in medieval times. Sana ito ay mangyayari muli pagdating ng 2022. Edgardo Simon, paano po yung Sinovac na 3,600 bawat isa pero nabuko? Yan ang hindi natin alam. Nasaan na yung mga vaccine? Wala pa yung sumunod, Padre. Wala pa. Ano gagawin sa mga vaccine? Ayaw nga ng mga kababayan natin magpabakuna maliban doon sa mga sundalo na napilitan. Napilitan mga sundalo dahil malaki ang sweldo nila . May pambayad doon sila sa hospital. Ano naman po ba ang reaksyon ng mga sundalo na naturukan? Natutuwa sila. Natutuwa sila dahil makikita mo naman sa trabaho nila . Tuloy pa rin po ang kanilang pagpatay sa mga maliliit natin mga kababayan. Tuloy pa rin ang kanilang pagpatay kasama ang mga puliso, mga kaibigan, sa mga abogado, mga piskal, mga huwes na hindi sumusunod sa kanila. Ayan mga kaibigan, mga sundalo natin, mga pulis. Nakakahiya talaga mga kaibigan. This is a rotten administration. Mel, nag-isip tuloy ako kung papasukin ko ang politika sa susunod na eleksyon. Sisimulan ko sa pagiging konsentihal. Ito na talaga yung pare natin si Mel. Konsehal pala. Tapos tatakbo akong kapitan. Kapitan pala. Kasi napakagandang business ang politika. Biruin ninyo, magiging popular ka. Bukod sa sweldo, nandyan din ang mayat-mayang komisyon. Depende sa komite na iyong hahawakan na madaling pagkakakitaan. Kaliwat kanan ang suporta sa iyo ng mga illegalista. Malaki din ang komisyon mula sa mga kontratista sa bawat proyekto sa barangay na nasasakupan. At higit sa lahat, proteksyon sa legal o illegal man na gawain. Saan ka pa? Di ba? Yahay ang buhay ng isang politiko. Huwag ka nang pumasok sa politika, Mel? Huwag ka nang pumasok dyan. Huwag mong gagayahin yung mga siraulong yan sapagkat tingnan ninyo, may mga yung isang gobernador hindi ko alam kung saan po yung probinsya po niya. Nahatulan na po ng Sandigang Bayan, graft and corruption. Kulong. Pinakamababa po I think 18 years sa kulungan po, mga kaibigan. 18 years. 10 ng kanyang budget officer, meron pang accountant. Ay nako mga kaibigan. Nakakahiya yung naging gobernador ka pagkatapos makikita ng mga kababayan mo nasa kulungan ka. Sana matuto na po tayo. Kanya lang, napakalakas ang panghila, magneto
ng politika ho, ng pera na nanggagaling sa politika. I hope, pero ang pag-asa ho natin dito mga kaibigan Palawan experience ho mga kaibigan. David toppled Goliath again. History repeats itself. In 2022, taong bayan ho ang magpapabagsak sa yun, okay? Sa kalaban ng taong bayan. Charlie Fry, I will never forget the 7-hour glitch, Senators of 2016. O nga, nakakaawa talaga ho. Edgardo Simon Balak. Okay? Dahil sa magandang ipinakita ng mga Palawenyo dyan sa nangyaring plebisito sa Palawan, palagay ko naman, natuto na iyong mga nagsusulong naman ng federalismo. Hindi uubra dahil nag-iisip na ang mga kababayan natin. Alam na ang pakay ng mga nagsusulong ng federalismo ay para mahati-hati ang buong Pilipinas, tulad ng naudlot na Balak sa Palawan. That is the message, my friend. I think that is the message talaga. Okay? Federalismo. And I heard na totoo ba ito nadinig nag-post sa akin kanina si Josephine Roquero. Balita ho sa isang himpilan ng radyo na mukhang inaprubahan na po yata ng Pangulong Rodrigo Duterte ang revolutionary government. Oh my goodness, talagang walang hiya talaga, ano ha? Walang, yung bang, walang kahihiyan, ho, mga kaibigan. Can you imagine? The status quo, the government, is revolting against itself. At paano mangyayari ho ito? Ang presidente magre-revolusyon laban sa kanyang panunungkulan. Bakit hindi ka lang muna mag-resign ho, Mr. Duterte, sir? Ha? Mabuti pa nga at sineser ho natin ni Bakit hindi na muna kayo mag-resign? Ilagay na muna niyo kaya si Bobby Brillante. Kaibigan ko yun Ito yung talaga nagsusulong ng revolutionary government. Okay lamang ho yun. Walang problema sa akin yun. Kung si Bobby Brillante ang nagsusulong ng revolutionary government. Kung siya mismo ang magre-revolusyon laban sa Pangulong Duterte. Pero kung hindi, kung ang kanyang amo rin lang at revolutionary government ang isinusulong ng kasamang Bobby Brillante, padre, baka pag-aralan mo naman mabuti ho yan. Hindi yata pwede sa ating saligang batas na ang isang nanunungkulang Pangulo ay magre-revolusyon sa kanyang sariling pinamumunuan. This is not possible. Maliban lamang ho, kung ipagpipilitan ho, sapagkat kayo naman ang nasa poder, yan, ipagpipilitan ho ninyo ang gusto nyong mangyari, katulad ng ATL at anti-terror law. O, katulad po ng pagbabago ninyo ng mga batas ho natin, mga kaibigan. Presumption of innocence, ginawang presumption of guilt. How can a lawyer president afford this, mga kaibigan? Paano matatanggap ng isang prosecutor ito? Magaling sa batas ang prosecutor ho, mga kaibigan. Bakit ho? Wala man lamang reaction from our prosecutor, president. Alam na ninyo ang dahilan ho. Siya ang merong gusto na baguhin ang mga yan para mas madali siya maghari. Oh, Jesus Christ, talaga. Nakakaawa po ang bansang Pilipinas. Pero bago tayo maawa, magpursigi ho tayo, mga kaibigan. Magpursigi po tayo. Let us be convinced that if Palaweños can do it, we too can. Kaya din ho natin ito. Tatabin, kapag pinasok ko ang politika, gagawan ako ng jingle ni Sir Charlie. Vote BBM
Bon Militante for councilor. Gusto mo bang maging konsehal, Amel? Ang daming po pwedeng gumawa ng jingle mo dito sa Broadstream Cast Communicators. Ha? I can assure you, nandyan si Charlie, nandyan si Joey Ortiz, nandyan si Ma'am Lilian Gabriel, ha? Nandyan yung Lodi ng Bayan, ho, mga kaibigan. Oh, ang dami po natin mga entertainers dito sa Broadstream Cast Communicators who can do it for you. Basta magpapakatino ka lang. Okay? Ayan. Yan naman ho. Okay? Charlie Fry. 2 days ago, Malacanang said they don't need a RevGov. Pero bakit kanina? Parang lumabas sa balita, sa radyo, na tila inaprubahan na ng Pangulong Duterte ang revolutionary government. At ito pa ang nadinig ko, hindi po sa radyo naman ito, from reliable sources dito sa DILG, mga kaibigan, that federalism is being pushed to the hilt. Talagang sinusulong na po ng mga taga-DILG. Kaya yung COVID po, mga kaibigan, walang kwenta sa kanila. Tingnan ho ninyo, di po ba ang DILG ang dapat mamahala sa contact tracing? An element to combat the COVID virus, mga kaibigan. Testing. Kaya nga dumadami walang testing, walang contact tracing Ibang ginagawa ng DILG, dapat kasuhan natin ito Wala na raw pong pondo ang para sa contact tracing. Wala na talagang pondo So, ibig sabihin, ngangana tayo. My goodness, mga kaibigan, I cannot understand this. Charlie Fry, I checked it now on the net. Wala pong latest balita pa tungkol dyan sa RevGov. Okay, kung walang balita dito sa RevGov, okay. Pero I hope the President will not play a fool here at magdeklara siya ng revolutionary government against himself. Madalas niyang sinasabi na siya abogado. Magaling na abogado, prosecutor. He should know the law. Pero kung magdeklara po siya ng revolutionary government against himself as the leader of this government, ano kayang sasabihin natin sa kanya? Kaya na mga kaibigan. Pero yung DILG mga kaibigan, iba na ang ginagawa nito. Hindi na tumutulong sa COVID. At saka, tingnan ninyo, sino ba itong mga namamahala dyan sa DILG mga kaibigan? Yung po bang mga nadidinig natin, nagpre-press conference mga kaibigan? Kaya po ba yan? Kaya nilang maging alkalde man lamang sa kanilang mga probinsya? Grabe talaga Kung mag-utos sila, akala mo, kapangyarihan, parang walang nalalaman po yung mga incumbent mayors today. Kung utusan sila, ganun-ganun na lamang Pero sa tingin ko, baka hindi po manalong mayor ang mga ito kung sila po ay lalaban sa politika. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa po bumabalik si Secretary Anyo. Dati-rati medyo mas matino yata ito, pero kahit general, Pero sana magpahinga na lamang po siya. Kung sino man po si Flores, I do not know him from Adam, mga kaibigan, pero wala siyang ginawa tungkol dito sa ginawa po ng kanilang Assistant Secretary. Si General Alexander Macario po ba yun? General Alexander Assistant Secretary ng DILG, sa DILG
Isipin ho ninyo, nire-red tag po niya ang Courage at ACT, Alliance of Concerned Teachers. Ito mga organisasyon na ito, mga kaibigan, napakalaking bagay po para sa mga manggagawa at para sa mga teachers. And they have their own principles, so mga kaibigan. Dapat to. We honor these people because nakalaan ang buhay po nila para ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Pero bakit po ang DILG? Hindi naman pulis ito. Hindi naman po militar. Pero silang nangunguna ngayon na magre-red tag. Bahala na ang pulis na gawin ang kasunod. Ano pong kasunod? Pagka na-red tag, it's either arrest or kill. So this is the part of the DILG, mga kaibigan. Instead of focusing themselves dito sa pagsugpo ng COVID virus na ito. In danger na ho ang Metro Manila, ang National Capital Region with this virus ho, mga kaibigan. And the DILG is into federalism, is into red tagging, mga kaibigan. Why is this? Mr. Jonathan Malaya, sir. Bakit po kaya ganito? Diyan sa DILG. Hindi ko maintindihan talaga. Okay? Melito Rodelio Militante, idol ko yan. Sino ang idol mo, Mel? Meron ba tayong nabanggit kanina? Basta gusto ko si Sir Charlie lang ang gagawa ng jingle ko. Kasi bukod sa napakagaling na, pogi pa. At higit sa lahat, kagalang-galang pa. Charlie, meron kang tagahanga dito kay Mel Rodelio Militante. Mukhang ang puso ni Mel nasa iyo na. Igawa mo na kaya ng kanyang jingle. Mukhang tatakbo itong mamang ito Mel, you better make contact with Charlie now habang maaga, maumpisa ng aralin kung ano yung para sa jingle mo. Pang konsehal ba? Pang what? Ano bang mga konsehal, vice mayor, mayor, governor, okay? Ayan. Sabihin mo na sa kanya. Nandyan pa si Joey Ortiz. Ako, Joey, igawa mo ako ng Igawa mo ako ng jingle. Okay? Ayan, naka-yes si parang Joey Ortiz. Idol Ben, tatay ko lang ang magaling at wala nang iba. Ayan, okay? Alright. Basta gusto ko si Charlie, okay? Idol ko yan. Okay. So, si Joey Ortiz, akin naman yan. Siyang gumawa ng ating, siyang gumawa ng ating theme song ng ating Your Honor, Please. At ito talagang umaani ng paghanga mula sa ating mga taga-subaybay. Si Joey Ortiz mga kaibigan, every Sunday, alas 7. Okay? Hanggang alas 9. Okay? Ayan, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Joey Ortiz. Charlie Fry, sabi niya, sige, libre na jingle mo. Sabi sa iyo Sabi ni Tata Ben malilibre ka. Charlie, gusto lang naman yata humirit Pagbigyan mo na nga. Pogi daw ako Sabi niya, kaya libre na. May bayad na. Pogi ka naman. Sammy Gabot, Idol Ben, tatay ko lang ang magaling at wala nang iba. Siya lang ang magaling Bakit di man lang siya napabilang sa top 10 sa bar exam? O ganon? Si tatay, hindi siya napabilang sa top 10 sa bar exam. Kahit napabilang ka, sabihin ba nilang top 10 ka sa bar? Kung ang karakter mo naman,
parang isang prosecutor na kilala ko. Ha? Walang kwenta yan. Sa akin, at least to me, ang educated ho, para sa akin, ay marunong gumalang at marunong pong ah, gampanan ang kanyang tungkulin na nagustuhan. Halimbawa, naging politiko po siya. Top-notcher ho. Maaring hindi sa bar, maaring medisina or whatever ho, mga kaibigan. Kung inihalal ka ng bayan, kampanan mo ang tungkulin mo sa mabuting paraan. At hindi po ang aatubagin ay pagnanakaw. Mali yun eh. Mali talaga ho, mga kaibigan eh. Pero ganyan po ang nangyayari ho ngayon. Ang mga educated daw ho, kabit-kabit po ang diploma, may PhD, meron pong doctorate and so on and so forth. May masteral ho, mga kaibigan. Ito pala, minaster eh. Pagnanakaw ho eh, mga kaibigan. Wala naman pong hindi nakapag-graduate na magnanakaw po ng limpak-limpak na salapi. Di ba? Joey Ortiz, Kuya Ben, para saan jingle? Pagka-mayor ba? Malalaman natin kay Mel, ha? Sa darating na panahon. Pan ka lamang diyan. Maghanda-handa ka lamang diyan. Mag-isip-isip ka na kung ano ang ilalagay nating mga kataga. Okay? Tatabin. Ano ito? Si militante, merong diskarte. Tunay na tao, hindi maarte. Lahat ng sexy ay inililibre. Kaya iboto si militante. Kagad-agad. Mel, ulitin ko ito ha. Gawa ni Charlie ito. Ito pwedeng gamitin sa entablado ng iyong Master of Ceremony. Okay? Si militante, merong diskarte. Tunay na tao, hindi maarte. Lahat ng sexy ay nililibre. Kaya, iboto si militante. Ngayon, lalagyan mo natin ng himig yan. Lalagyan mo natin ng melody. Yan, hindi ko alam na yan. Hindi ko na alam yan. Si Parang Charlie na lamang ho ang nakakaalam yan. Pero, ngayon pa lamang Mel, meron ka na. Lilian Gabriel, Tata Ben, wala na po ako, ano ito, masasabi sa kaganapan ng ating gobyerno. Naubos na yung letra sa alpabetikong Pilipino. Kaya ang masasabi ko na lang po, only in the Philippines, money, 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 making money. Palakpakan po natin ang mga magnanakaw. Huwag natin pa palakpakan. Baka mainggan yung magnakaw ng malak. Yan! Ulit. Yan! Okay? Gawa na agad, yan, ang sabi ni Charlie, meron ka na kaagad, paring Mel. Tingnan mo, binibiro lang natin si Charlie, kaagad-agad. Ito, tatabihin, seryosong usapan. Idol ko yan si Sir Charlie. Sa pagiging prangka, walang takot kahit sino babanggiin, basta nasa tama. Baka naman siya ang gusto mong maging mayor ng kanilang bayan. Ipinangangalandakan mo na. Ayan, si Charlie, basta idol daw ni paring Mel. Kuya Ben, sabi naman ni Ma'am Mercy, mag-good night na po ako. Maaga pa po ako bukas. Aga-aga pa ninyo, Ma'am Mercy. Sige, matulog na ho kayo. Babe, matulog na po para makapagpahinga na. Maaga pa pala kayo bukas at may trabaho pa. Alright? Ma'am Mercy, good night na po. Magpahinga na po kayo, Okay? Areglado. Alright, mga kaibigan. Meron pa tayong isang gusto kong pag-usapan natin. Itong nangyayari po sa Department of Agriculture. Okay? Matindi po ito, mga kaibigan, sapagkat
tongpats ito eh. Sindikato ho ito eh. Ayaw lang aminin ng Department of Agriculture. But I am sure walang hindi nakakaalam sa Department of Agriculture na napakalakas kumita ang mga opisyalis nito. And I'm not saying exempted po dito ang kanilang secretary. Hindi ko sinasabi ho yan. Pero hindi ko rin masasabi kung siya nga po ay kasali pa. Pero ano sa tingin ho ninyo mga kaibigan? Sa laki ng kinikita ng mga opisyalis po sa sindikatong ito sa importasyon ho ng karne lamang 5 to 7 pesos per kilo ho, mga kaibigan. At 54 million kilos per importation ho, mga kaibigan. Magkano ang kikitain ng sindikato? Huwag ninyong sabihin na wala po silang kita ho dito. Kasi dumadaan po sa Bureau of Customs yan. I-undeclare, i-misdeclare ng importer para mabigyan po yung tao ng DA sa Bureau of Customs po, mga kaibigan. Sila ho ang nag-i-inspection yan eh. Hindi makakalabas yan kung may diferensya ang kanilang importasyon. Pero kung meron silang lagay sa Bureau of Customs na misdeclare, na undervalue ho, mga kaibigan, kanya hindi na po ini-inspeksyon. Kaya nga po nakapasok ko sa ating bansa ang ASF. Ngayon, sasabihin po ni Mr. Ronnie Domingo, ito po yung Bureau of Animal Industry. Wala daw siyang kinalaman. Bago lamang daw siya, mga kaibigan. Nag-i-issue po siya ng import permit sa mga importer ng karne ho, mga kaibigan. Hindi ba nadungisan? Hindi po ba nalagyan man lamang ng palad nito? O ito ang ginawa ni Mr. William Dar, mga kaibigan. Itong si Ronnie Domingo po, Ronnie Domingo, hepe po ito, director po ito ng Bureau of Animal Industry. Etong hepeng ito ang nagbibigay po ng permit. Isa sa mga nagbibigay ng permit to import karne. Okay? Animal industry eh. Di ba? May tao din po sila sa Bureau of Customs mga kaibigan. Okay? Kasi batas po ng Bureau of Customs yun eh. Meron pong dapat tao ng Department of Agriculture na mag-i-inspect kung tama ang parating. Susuriin po kung walang sakit. Ayun, nakalusot po. Ang ASF po dito sa atin, naging dahilan ngayon ng problema ho ng bayan ho natin. Okay. Ngayon, tinanggal ho. Inilipat po ni Mr. Dar, itong si Mr. Domingo, from the Bureau of Animal Industry. Inilagay po niya sa, wow, ang ganda ng opisina ho nito ngayon eh. Nandito na po siya sa Philippine Carabao Center. Okay? Sa tingin ba ninyo, mga kaibigan, kung wala talagang kaugnayan sa sindikato itong si Mr. Domingo, gagalawin po niya? Ililipat po kaya ni Mr. Dar itong si Mr. Domingo? Sa tingin ho ninyo, mga kaibigan? Of course! Pero, alam ni Mr. Domingo na meron sigurong nakikisaw-saw ho sa sindikato ito. Nag-i-issue po ng permit ho eh. Magkano ang permit ho, mga kaibigan? Napakalaking halaga. Mag-issue ka lang ng, yung pirma mo lang, may bayad na ho yan eh. Wag mong sabihin sa akin na hindi ka binabayaran kung ikaw ay mag-i-issue ng permit. Ang laki ng volume, ang importation mo. Pagkatapos pagdating sa Bureau of Customs, i-misdeclare mo, i-undervalue mo. Mga kaibigan, kaya nakakapagbigay ng ganyan eh. 5 to 7 pesos per kilo. Paghahati-hatian ho nila yan eh. Hindi lang iisang tao. Kanya nga, sabi ni Ping Lacson, sindikato ho eh,
nandyan po sa Department of Agriculture. Kaya gusto nila na pirmahan po ng Pangulo yung tinatawag na reduction of tariff at saka yung pagdagdag sa volume ng imported meat products. Pagka iyan ho nangyari from 44 million kilos ho mga kaibigan to 404 million pesos, ang kikitain po ng sindikato hindi po bababa sa 6 na bilyong piso per importation. How about that? Itinatanggi ito ng Department of Agriculture. Parang napakalinis po ang kanilang mga budi. Pero ang totoo ho, mga kaibigan, lahat po yung mga matataas na opisyalis dyan sa Department of Agriculture, maniwala kayo sa hindi, nakakatikim po sila ng komisyon. Hindi ko alam kung sino ang pinakamalaking komisyon sa kanila ho. Pero sino sa tingin ninyo ang pinakamalaking komisyon sa bagay na ito? Ayan ho, mga kaibigan. Ang katotohanan po ay nandyan po sa Department of Agriculture mismo. Kanya, etong si Mr. Dar, William Dar, Secretary of the Department of Agriculture, I think it's better for him to really resign. Itawan na muna yung Department of Agriculture sapagkat wala ka namang solusyon sa ASF. Wala namang solusyon dyan eh. Ano ba itong mga sinasabi nila mga, meron daw po silang para sa mga hog races. Mga hog races nga, hindi nyo sinasama sa inyong mga programa de gobyerno eh. Paano nila maintindihan na may programa kayo para sa kanila? Wala naman pong nakakarating sa kanila. Ang inaatupag po ng Department of Agriculture, yan nga po ho, importasyon ng karne ho, mga kaibigan, para ma-stabilize na po ang supply ng karne ho dito. But they are not telling us na sila po ay kikita dyan, at ang higit na kikita ho dito, yung mga importer ng karne at mamamatay po ang mga nag-aalaga ng baboy sa ating bansa. Kita ninyo ho, mga kaibigan, ang puso ng mga demonyong ito. Nakalulungkot sapagkat kapwa natin Pilipino ang mga ito eh. And we are under pandemic ho. Nasa krisis po tayong lahat ho, mga kaibigan. Pero itong mga gagong ito ay talagang nagpapatuloy sa kanilang kasamaan. Baka demonyong pamamaraan para kumita ho. Samantalang naghihirap ang taong bayan. Hindi nila malutas-lutas kung paano ho pababain ang presyo ng karneng baboy ho, mga kaibigan. Naglagay po sila ng price ceiling, hindi naman po sinusunod sapagkat pagka sinunod dyan, malulugi po ang mga nagtitinda po sa palengke. Ayop talaga ho, mga kaibigan. And this is what our President, tinatangkilik ho ng Pangulo ito eh. Hindi man lamang niya masisante mga ito. Hindi man lang niya mapapagsabihan. Ibig sabihin, pinababayaan lamang. And this is what he calls good governance. Excellent. Ayop talaga ho, mga kaibigan. Nakakabanas naman po ang ganito mga pangyayari sa buhay po natin. Ayan. Natulog lamang po si Ma'am Mercy naubusan din po ng mga comments ang ating mga kasama. Alright, mga kaibigan, balikan natin itong istorya po sa politika. Okay? Dali lang ha. Ang maglalaban po dito ngayon as of today nasa social media na ito eh. At naunang nagpahayag na dito ang PDP Laban. Bagamat may problema ang PDP Laban sapagkat hindi sumasang-ayon ang presidente ng PDP Laban. Ang presidente ng PDP Laban ngayon, mga kaibigan, etong si Manny Pacquiao. Hindi ko alam kung ano na po ang posisyon ng yung anak ng ating founder ng PDP Laban na si Nene Pimentel. Hindi ko na alam kung ano ang posisyon ni Coco Pimentel. I know that he is still a senator, pero nagsasawalang kibuna ho yata si Coco Pimentel
na hindi natin makausap na ho sa Himpapawid. Mukhang umiiwas na rin ho. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na po siya nakikialam sa PDP laban. Pero kung buhay po ang kanyang ama, sa tingin ko ayaw niyang mangyayari ang bagay na ito eh. Sa tingin ko ho mga kaibigan, ayaw ni Nene Pimentel ng kanyang pinaghirapan, PDP, lalong-lalo na PDP, ay magamit sa hindi tama. Pero ito na po mga kaibigan. I was once a member of the PDP laban mga kaibigan. Pero nung pinagamit na po sa masama, sa mga taong hindi naman po karapat-dapat, ayun, umayaw na ho ako. That is the truth. Umayaw na po ako. Pero hindi po ako naghihinanakit ho mga kaibigan because karapatan naman ho natin eh. Karapatan ho natin magganap ng organisasyon na nababagay ho sa atin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang anak ng ating pinagpipitaganang senador, Nene Pimentel, ay nagsasawalang kibo na po sa paggamit ng PDP laban sa ngayon. Mantakin ho ninyo kung sino-sino mga Herodes ang gumagamit ng PDP laban ho ngayon na hindi man lamang dumaan sa pagsasanay. Orientation of what the party is all about. Ako ho, dumaan ho ako dyan ho mga kaibigan. And so with our friends, mga iba natin mga kasama na talagang may paninindigan sa buhay. PDP laban ho mga kaibigan. May paninindigan yan eh. May conviction. Ang problema ho, hindi na natin nakikita kung nasaan yung political principle of the party now. Iba na ho ang gumagamit eh. Iba na ang gumagamit. Mantakin mo, isusulong po ng partido PDP laban, go Duterte. Go for president. Ano ito ho, mga kasama ho namin sa PDP laban? What is this? Sabagay, hindi na ako kasama dyan. Kaya lang ho, nakakapanghinayang ang pinasimulang napakabuting organisasyon ni Nene Pimentel. Napunta po sa kamay ng mga, hindi ko alam mga kaibigan, but I do not know, really. Nakakapanghinayang po kung buhay po sana si Nene Pimentel, I am sure may pagtututol dito eh. Kaya lang, wala na po siya. At wala man lamang pong pumalit sa kanya. Nakakapanghinayang talaga ho, mga kaibigan. Can you imagine? Ito lamang po ang mga may prinsipyong political party ho, mga kaibigan. At this age, lalong-lalo na ng buhay pa po ang ating Nene Pimentel. Pero ngayon ho, wala na. Can you imagine? PDP laban going for Bongo for president and vice president niya, Pangulong Duterte. Ano ito ho, mga kaibigan? Niloloko ninyo ang taong bayan, ho. Niloloko na talaga ang taong bayan. Hindi na po totohanan ito, mga kaibigan. Hindi na po totohanan paglilingkod bayan ang hangad ng team na ito, ho. Lalong-lalo na ginagamit po ang partido PDP laban sa hindi tama. Ayun ako talaga naman. Tata Ben, sabi ni Mel, lakas ko talaga kay Sir Idol Charlie. Kaya di kompleto ang Sabado at Linggo pag di ako nakapanood niyan. Tama yan. Tama po, Tata Ben, malaki. Ang kinokomisyon ng mga yan sa kagawaran ng mga animal. Kagawaran ng mga animal. Sa totoo lang, Mr. Ronnie Domingo, sabi niya, isang taon pa lamang daw isa sa, I think,
more than 1 year sa Bureau of Animal Industry. Sa loob ng 1 taon, tingnan ho ninyo mga kaibigan, sino bang nakakakilala kay Ronnie? Mr. Ronnie Domingo. Pasyalan ho ninyo kung saan po siya nakatira. At tingnan po niyo ang kanyang kabuhayan ho ngayon. Kung may pagbabago o wala. Kung walang pagbabago ho, maniwala ho kayo, hindi sumaw-saw sa sindikato. Kung may pagbabago, iba na yan. Okay? Patas Balita. Okay, sandali lang ha. Okay. Sir Ben, kahit sino pa ang Pangulo ng Pilipinas, walang makapagpigil sa kasamaan ng mga Pilipino. Alam niyo mga kaibigan, kasabihan na ito kasi nasanay na po tayo sa mga politiko natin, mga nakalipas na mga panahon hanggang sa mga sandaling ito. Kumbaga para bang nagsawa na po tayo. Nagsawa na po tayo. Huwag sanang ganyan ang magiging damdamin ho natin at prinsipyo sa buhay. Tingnan ho ninyong Palawan ho. Nagawa po nilang pigilan ang anumang adhikain ng mga politikong may vested interest. Di ba? Nanaig ang kagustuhan ng mga nakakaraming mga ordinaryong mga mamamayan. We can do this again in our country ho, mga kaibigan. Huwag ko tayo magsawa na maghanap ng tunay na Pilipino na magtatanggol po sa atin, na mag-aasikaso ng kapakanan ng bawat mamamayan. I'm sure, mga kaibigan, with God's help, sa tulong ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo niyan. Magkakaroon ho tayo. Maniwala po kayo sa hindi. Huwag ho tayo mawala ng pag-asa habang tayo ay nabubuhay. At habang nandyan, hindi tayo kinakalasan ng ating Panginoong Diyos. Umasa tayo sa Kanya. Pero, gampanan ho natin ang ating tungkulin. Let us do what the Palaweños did, mga kaibigan, in the recent plebiscite. Ito po ay pwede nating gawin sa darating na halalan sa 2022. Okay? Sorry, but I beg to disagree po. Meron pa pong matitino. Hindi lang nananalo palagi. Ayan. Yan ang sinasabi ho natin. Marami pong matitinong mga kababayan natin hindi manalo sapagkat hindi sila marunong magdaya at wala silang sapat na pananalapi. But you know what? Palaweños ho, mga kaibigan. Kalaban nila limpak-limpak na salapi. Pero nanaig ho yung mga ordinaryong mamamayan. Tinalo na nila si Goliath. Kaya sa tingin ko po, mga kaibigan, mangyayari din po ito sa susunod. Tayong mga Pilipino, marunong naman po tayo alam naman po natin kung ano yung tama at hindi tama Na nadadala po tayo sa mga nag-uudyok ho sa atin. Pero gayahin po natin ang mga taga-Palawan. They knew that their future was at stake in the plebiscite, mga kaibigan. Alam nila na kung ipaubaya sa bunganga ng mga buwaya ang kanilang kinabukasan at kinabukasan ng kanilang mga anak, patay sila. Di ba? Kanya, nagkaisaw sila. Gumapang po sila. Gumawa sila ng mga hakbangin para makumbinsi ang kanilang mga kabayan, mga kabaro, mga kaibigan, mga kabaro, na huwag hatiin ang Palawan. Okay? Nananalo din tayo. Katulad nila. Mananalo tayo. Meron pong mga Pilipino na matitino. Hindi tayo maubusan yan. Dangan nila, sabi nga ni Charlie, hindi po sila nananalo. Kasi ang taong bayan ay hindi po nagkakaisa. But today, this time, at the rate our public officials are doing today to the Filipino people,
Siraulo na lamang ho, mga kaibigan, ang hindi magnanais na sana po, Panginoon, bigyan mo kami ng matinong leader. If we only pray hard, ho, mga kaibigan, and work hard at the same time, mangyayari po at mangyayari ang minimiti po natin matagal na sa buhay po natin. Okay? Huwag po tayo mawala ng pag-asa, patas. Alam ko po na ito po yung sentimiento po ng bawat isa sa atin. Sa matagal ng panahon, pinamamahalan po tayo ng mga corrupt government officials. Talagang magsasawa na tayo at sasabihin natin, nako, Panginoon ko po, wala nang pag-asa ang bayan namin. Pero, tinanong ninyo nagising po tayong lahat mga kaibigan, biglang dumating si Duterte. Akala ho natin ito na po yung knight with the shining armor mga kaibigan. Ang gaganda ang pangako niya. Pero wala rin nangyari mga kaibigan. Ganyan talaga Hindi pa yun. Hindi pa yun ang totoo na leader natin. Kailangan maghanap pa tayo ulit. Wag ko tayo magsawa mga kaibigan, na humanap ng tunay na leader Pilipino para maitaguyod ang kapakanan natin. Pantakin ninyo, tayo na lamang kawawang-kawawa dito sa Asia mga kaibigan. Tayo ang pinakawawa sa responde sa COVID-19. All the rest of the Asian countries, pati yung mga maliliit, mga kaibigan. Tapos na ang kanilang problema. Dito, wala pa tayong bakuna. Nagsa-second wave tayo, mga kaibigan. How is this? And they call it excellent job. Grabe talaga Grabe talaga mga kaibigan. Nakakalungkot. Talagang nalulungkot po ako dito sa PDP Laban. Pero mukhang ang itatapat dito ito yung bagong inorganize ng former Chief Justice po natin, si Mr. Tony Carpio. I think may pag-asa ito mga kaibigan. Pero tignan natin din. Meron pa namang panahon na pag-iisipan po ang bawat hakbangin ng mga gustong maglingkod sa atin. Pero tandaan ninyo itong present crop of officials today, sana wag na nating ibalik sila sa kanilang mga tungkulin sapagkat lalamunin tayo uli Di ba? Subukan natin yung iba. Baka sakali dito tayo makahanap ng tunay ng Pilipino na may magpagmamahal at pagmamalasakit sa ating lahat. Okay? Wag tayo, papatas balita, wag kang mawawalan ng pag-asa. Patas-patas lang. Gawin natin, gampanan natin ang ating tungkulin. Sabi ko palagi, gawa tayo ng matino, gawa tayo ng tama, gawin natin ang dapat. Yan lang ang pananggaw natin sa mga masasama, sa mga kampon ni Satanas. Do what is right, do what is good to everybody. Huwag kang magnakaw. Ayan. Huwag kang papatay. Okay? Ayos. Itong dalawang ito ang ginagawa sa atin ngayon Kung hindi sila pumapatay, talagang magnanakaw. Saan napupunta ang mga pondo ng COVID? Saan? Pantakin ninyo mga kaibigan. Napapanood ko yung NEDA official, babae po Pinangangalandakan, ang dami-dami na po proyekto ng ating pamahalaan. Pinopondohan ng gobyerno natin. Pero wala naman pong dumadaloy sa taong bayan. Anong klase ito? Grabe talaga, mga kaibigan. Okay. Ako nga po, basag-basag na mukha ko dahil sa pakikiisa ko sa mga rally. Dati ako aktivista, unionista, rally dito, rally doon, sumisigaw, hawak ang megaphone ng
PI, Pilipinas. Sistema ng gobyerno noong dekada, okay, 90, dekada 90, ano, i-advance mo nga ng konti. Dekada 90, yan. Up, up. Okay, hanggang dyan na lang ba? 90. Aba, later ka na pala, Padre, ha? Later ka na. Kami, 80 pa. Nung kasagsagan ng martial law talaga, we were there at the forefront, no? Of the fight. Pero nakalipas na yan. Wag na nating balik-balikan po. It's enough that sa tingin ko ho, mga kaibigan, ang mga natitira ho sa atin ngayon, alam na natin yung nakalipas. Alam na po natin yung kasaysayan. Maraming, when they call themselves revisionists, gusto nilang palitan ang kasaysayan. Pero, malilin lang nila ang ilan sa ating mga kababayan po. But in the end, truth will prevail. Truth will prevail. Kaya ang mahalaga po ngayon, kung meron bang gumagawa ng ganyan ho sa panahon na ito, okay lang yun. Pero tayo ho, mag-aral po tayo ng ating sarili. Hanapin po natin kung ano yung totoo. Gawin po natin, gampanan po natin kung ano yung tungkulin po natin. Gawin po natin kung ano mabuti sa ating kapwa. Gawin po natin kung ano mabuti sa ating sarili at ang ating pamilya. But don't forget your country. Huwag mong kalilimutan ang iyong bansa. Ito ang nakakalimutan po natin, mga kaibigan. Ito ang nakakalimutan po natin. Hindi natin isinaalang-alang na po ang ating bansa. Mahalin po natin ang ating bansa. Nag-iisa lamang ito at pinag-aagawan. Papayag po ba kayo na ibigay sa iba ito? Nandito na ho mga komunistang in-check ho, mga kaibigan, na barkada ho ng nakasalukuyang namumuno po sa ating gobyerno. Ito ho, mga kaibigan. Pinapatay ang kapwa Pilipino para pagsilbihan yung mga komunistang in-check. Nakalulungkot to, mga kaibigan. But I hope that magbabago ang lahat ng mga ito. Ipagdasalo natin na wag na tayo magkamali pang muli. Okay? Seryosong-seryoso na ito sapagkat sabi nga po ng Okta Research ko ang National Capital Region, itong NCR, nanganganib na po dahil po dito sa pagsirit ng COVID cases, wala pa pong ginagawa ang ating pamahalaan dito. Pagkalipas po ng isang linggo na hindi po gumawa ng drastic move para pigilan ang super spreader transmission of the COVID, mga kaibigan, our hospitals will be overwhelmed. Give it another week, public hospitals will also be overwhelmed. And when that happens, disgrasya na po tayo. Lalong-lalo na kung walang bakuna. The way it looks mga kaibigan, vaccine will come at the later part mga kaibigan, of this year. So wala mangyayaring herd immunity. Hindi po matatapos ang bakuna within this year. Imposible po na mangyari mga kaibigan. Huwag tayo maniniwala sa mga pinapatutsada ng ating mga government officials. They cannot even pinpoint the exact date when these vaccines will come. Paano nila masasabing kompleto na tayo? Niwala pa nga 30 million doses po ang pinirmahan ng Pilipinas with India. But that is yet to come. And it will come on the 3rd or 4th quarter. Yan ang sabi ni Mr. Galvez mga kaibigan. General Galvez. 3rd, 4th quarter, that is the end of the year already. Paano mo
Magagawa ba bakunahan ng 30 milyones sa loob po ng 3 buwan? Grabe naman yan. Charlie Fry, the right word is kasamaan ng mga politikong Pilipino. Hindi po kasamaan ng mga Pilipino. Ayan, tama ho yun. I stand corrected. Kasamaan ng mga politikong Pilipino. Oh, pwede pa natin dagdagan. Kasamaan ng mga masasamang politikong Pilipino. Alright, mga kaibigan. Tama, sapagkat hindi naman po lahat ng mga Pilipino ay masama. And we have no intention to generalize, mga kaibigan. Ang tinutukoy po natin dito, yung mga nagsasamantala. Yung mga nagpapatuloy na magnakaw ng bayan, ng pera ng bayan, ng para sa bayan. Oh. Corruption is killing our country, mga kaibigan, but the president is doing nothing. Samantalang nangako yan. Ang sabi niya, I hate corruption. Pero hanggang ngayon, mga kaibigan, kinakain po niya ang corruption. Ito po yung mga masasabang politiko na dapat pong hindi na manatili sa mga pwesto. Hanapin ho natin, pag-aralan ho natin ang mga ihaharap sa atin na ibang mga may kinalaman sa politika. At kung sa tingin po natin, makabubuti para sa ating lahat, pagtulungan po natin ito. Okay? Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo sa isang layunin. Itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino at ng bansang Pilipinas. Okay? Alright. Mga kaibigan, I think this is about it for tonight. Bukas po muli, magkakaniig po tayo sa ating programa. Hangad po namin ang kapayapaan para sa inyo. At siyempre po, mga kaibigan, kalusugan at kaligtasan sa lahat ng mga sandali. Para po yon sa comment ni kaibigang Patas Balita kanina. Tatabi. Tama po. Charlie Fry. Okay? Thank you very much. Alright. Mga kaibigan, wala na tayong pag-uusapan pa. Magpapaalaman na tayo. Mel, sabi nila madami daw silang naging nagawa. Madaming nagawang proyekto. Di po ba dyan nagkakaroon ng corruption sa bawat proyekto? So, ibig sabihin, madami din silang nakurakot. Yan ang totoo. Yan ang talagang totoo. Where there is a project, meron pong komisyon. Sana magbago na at naisipan po nila na isaalang-alang naman po ang kapakanan ng bawat isa. Kung sakali man na maging politiko ako, sabi ni Mel, baka ako lang ang kauna-unahang politiko na mayroong halo sa ulo at may pagpak na puti. Alright. Mga kaibigan, wala na tayong oras sa kabuuan po ng ating Your Honor, please. Nagkita-kita tayo muli bukas. Ben Paipon here saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.